Hindi inakala ng lalaki, na sa liblib na bundok ay may isang dakilang mangkukulam, na kayang sabay na magpalabas ng 4 na halijing yelo. At kahit basta sabihin lang ang salitang baso, ay biglang lilito ang isang baso ng tubig sa kanyang kamay, at napupuno pa ito ng tubig. Ngunit parang may mali dito. Sabi ng kaibigan niyang gumagamit ng mahika ng hangin. Isang beses lang dapat makalabas ang mahika sa bawat dasal. Ngunit kamakailan lamang, napili ang bida ng isang tagapagdala sa ibang mundo. Pagkabuhay niya muli ay humiling siya sa Diyos, na nais lamang niyang mamuhay ng payapa. Ngunit ipinadala siya ng Diyos sa isang liblib na lugar, upang mabuhay siya ng mas matagal. Binigyan siya ng Diyos ng 2 buwang pagkain, isang bahay na may depensa ng harang, at isang ensiklopedya ng mga halimaw at halaman. Ibig sabihin, dapat makahanap ang bida ng ibang paraan ng pagkain sa loob ng 2 buwan. Buti na lang may mahika sa mundong ito. At noong siya'y muling isinilang ay binigyan siya ng Diyos ng mahika ng tubig, na kayang malikha gamit lamang ang imahinasyon. At sa 2 minutong ensayo ay ganap na niyang naunawaan, kahit nalutas na ang problema sa tubig. Bilang isang modernong tao, paano naman siya kakain ng walang apoy? Naalala niya ang paglikha ng apoy gamit ang kahoy. Ngunit kalaunan ay natuklasan niyang hindi iyon angkop sa kanya. Sa ganitong oras hindi ipinilit ng bida, dahil mahalaga rin ang marunong sumuko. At noon niya napansin ang araw sa langit. Kung makagawa lamang siya ng lente, ay maaari siyang makagawa ng apoy sa pamamagitan ng liwanag. Biglang may ideya ang bida. Kayang maging yelo ang tubig. Kung gagawin niya itong lente baka makasindi gamit ang araw. Kaya nagsimula siyang sumubok. Iniisip na parehong H20 ang yelo at tubig. Kung baguhin niya ang estruktura sa isip marahil magagawa niya ito. At hindi nga nagkamali ang bida dahil nagtagumpay siya. Matapos maresolba ang apoy, naging mahalaga na ngayon ang pagkain. Sinubukan ng bida ang ataking bola ng tubig. Ngunit malakas lang ang tunog at mahina ang tama. Buti na lang natuto siyang gumamit ng yelo habang nag-aapoy. Kahit hindi pa sanay sa bilis ng pagbubuo, mas malakas pa rin ang atake ng yelo kaysa tubig. Nang matuklasan ito ay nagsimulang magsanay ang bida. Mula sa pagbagsak agad matapos ilabas, hanggang sa kayanan niyang bumuo ng maraming punyal ng yelo. Pagkaraan ng ilang araw, naramdaman ng bida na handa na siya. Kaya lumikha siya ng sibat na yelo at nagtangkang mag-eksplora. Sa tabi ng ilog ay nakakita siya ng quartz. Sa tulong nito, kaya niyang mag-apoy kahit walang araw. Ngunit habang iniisip niyang matagumpay ang kanyang pakikipagsapalaran, may lumitaw na halimaw sa kanyang likuran. Mukha itong isang baboy. Ayon sa ensiklopedya ito ay mababang uri ng halimaw. Ngunit wala pang kakayahan sa laban ng bida. At nang nais na niyang tumakas, bigla na lang sumugod ng galit ang halimaw. Habang papalapit ito, napilitan siyang umiwas sa gilid, at humanap ng tsansang makatakas. Hindi niya alam na nawala ang pinakamagandang pagkakataon, at hindi pa tapos ang halimaw sa kanya. Paglingon nito ay muling sumugod. Bagaman takot na takot ang bida, buti na lang naalala niyang kaya niyang gumamit ng mahika. Nagyelo ang lupa. Sibat ng yelo ika-16 na anyo. At sa gayon ligtas niyang natalo ang halimaw. Dahil sa karanasang ito, pagpasok niya muli sa kagubatan ay ibang tao na siya. Ngunit hindi niya inaasahan, na hindi lamang mababang halimaw ang nasa kagubatan. Dahil ang nasa harap niya ay mas nakamamatay pa kaysa baboy ramo. Ayon sa ensiklopedya alam ng bida na tinatawag itong Agile ang asesino. Pangunahing sandata nito ay ang di nakikitang mahika ng hangin na pamputol. Minsan ay bigla na lang itong umaatake gamit ang mga kuko. Alam niyang hindi siya makakatakas, kaya nagpa siya ang bida na sumubok lumaban ng harapan. Una niyang ginamit ang bola ng tubig para sa malayo ang atake. Ngunit sobrang bilis ng Agile ang asesino. Hindi tumama ang mga bola ng tubig. Kaya napilitan siyang gumamit ng pader ng yelo para depensa. Buti na lang epektibo ito. Hindi nabutas ng agila ang pader ng yelo. At siya pa ang tumilapon ng ilang metro. Bagaman hindi napatay ang Agile ang asesino, nabulag naman ito sa isang mata. Habang handa pa sanang lumaban ang bida, biglang tumalikod ang sugatang agila at tumakas. Mukhang alam nitong hindi nito kaya ang bida. Nang makitang lumayo ito, bumagsak ang bida sa pagod. Plano pa niyang magpahinga bago umuwi. Ngunit nakatulog siya hanggang gabi. At hindi na alam ang direksyon pa uwi sa kubo. Habang naglalakad ng walang patutunguhan nakarating siya sa isang lawa. Sa gitna ng lawa may isang kabalyerong pugot ang ulo. Na halatang hindi niya kayang labanan. Kaya agad siyang lumayo. Sa mga sumunod na araw patuloy siyang nag-explore ng kagubatan. At matapos mapabagsak ang ilang halimaw, mas naunawaan pa niya ang kanyang mahika. Ngayon kahit karaniwang mahika ng tubig ay sobrang lakas. Pagkaraan ng ilang araw ng pagsasanay,
Naisip ng bida na oras na para hamanin ang kabalyerong pugot ulo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit wala ni isang tala tungkol dito sa ensiklopedya. Ang pinakamalakas na halimaw na nakatala roon ay ang mga dragon, na sinasabing kayang wasakin ng isang lungsod ng mag-isa, at nakasaad na dapat agad tumakas kapag nakatagpo. At sa huling pahina nakasulat ang demonyo, na may tala na sana huwag niyang makaharap. Maliwanag na ang kabalyerong pugot ulo ay lampas na sa kaalaman ng ensiklopedya. Hanggang ngayon ito ang pinakamalakas na halimaw na nakaharap niya. Hindi talaga kayang tapatan ng bida ang kalaban. Ngunit nakapagtataka, dahil hindi niya nais patayin ang bida. Parang sadyang tinuturuan lamang siya. Tuwing gabi nakikipaglaban ang bida sa kabalyerong pugot ulo. At minsan ay binigyan pa siya ng regalo. Isang espada na gawa sa tubig. At matapos niya itong personal na iabot, hindi na muling nagpakita ang kabalyero. Paglipas ng ilang araw, sanay na ang bida sa pamumuhay sa ibang mundo. At ngayong araw, muling nagpakita ang Agile ang asesino na tumakas noon. Mukhang nakatapos na ito ng ebolusyon. At mas malakas na ngayon ang anyo nito. Hindi na ito nagsalita, bagkus agad gumamit ng pinakamalakas na hiwa ng hangin. Buti na lang mas lumakas din ang bida nitong mga araw. At sa isang galaw ay 5 pader ng yelo ang lumitaw. Kahit walang silbi, hindi rin tumama sa kanya ang atake ng agila. Dahil parehong hindi makasakit, nagpa siya silang lumapit at maglaban ng malapitan. At itinalaga ang lahat sa huling pag-atake. Ngunit laking gulat ng Agile ang asesino, na gumamit ng sandata ang bida. Sa isang pagkakamali ng agila, maliwanag na ang naging resulta. Tinamaan ng bida ang mahalagang bahagi nito. At nang maalala niyang nag-ebolusyon ito para makaganti, naramdaman niya ang damdamin ng paggalang sa isa pang mandirigma. Nais pa sanang patawarin ito. Ngunit nang makita niyang hindi ito yumuyuko kahit mamatay, agad niya itong naunawaan. At ibinigay ang nakamamatay na huling hampas. Kasabay nito ay bumagsak mula sa langit ang isang pulang dragon. At tinanong siya kung nakita niya ang Agile ang asesino na may sugatang mata. Ngunit laking gulat niya, na iyon pala ang halimaw na kakapatay lang niya. Nang maisip niyang ang kalaban ay sapat na upang wasakin ang isang bansa. Hindi nagbalak tumakas ang bida, dahil kahit tumakbo ay hindi rin makakatakas. Kaya sinabi na lang niya ang totoo. Ngunit nang marinig ng dragon na natalo niya ang Agile ang asesino, hindi ito nagalit, bagkus pinuri pa ang lakas ng bida. At noon ay napansin ng dragon ang espada sa kanyang baywang. Iyon pala ay espada ng hari ng mga diwata, na maipagkaloob lamang sa piling tao. Mukhang paborito ka ng hari ng mga diwata. Hindi ko alam kung paborito nga ako. Ano? May ilan din akong katanungan para sa iyo. Pagkatapos ay nag-usap sila ng maraming bagay. At hindi naganap ang laban na inaasahan niya. Malinaw na nagustuhan siya ng dragon. Sa paglubog ng araw saka lamang ito umalis. Samantala napansin ng Diyos na nagpadala sa kanya sa ibang mundo ang isang bagay, na may tinatagong katangian pa ang bida. Katangiang halos 10,000 taon nang hindi nakikita ng Diyos. Ang natatagong katangian ni Ginoong Liang ay 0000. Walang pagtanda, simula nang sabihin niyang nais niya ng mabagal na pamumuhay. Hindi niya namalayang lumipas na ang 20 taon. At dahil sa tagong katangiang walang pagtanda, nanatili siyang mukhang bata hanggang ngayon. Ngunit nakapagtataka, na gabi-gabi ay dumadating ang hari ng mga diwata upang sanayin siya. Marahil dahil nagustuhan siya nito, inakala niyang mananatili siyang lumalakas sa lugar na ito. Ngunit dumating ang araw, habang nangingisda sa dagat, nakatagpo siya ng isang taong inanod. Mas tamang sabihin isang manlalakbay na nawasak ang barko. Ito ang unang pagkakataon na muli siyang nakakita ng tao. Dahil sa kabutihan ay dinala niya ito sa kanyang tirahan. At nagpakilala itong si Abel. Nang makita ang anyo ng bida, napamangha muna si Abel. Yun pala mahilig ang isa sa estilong retro. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagliligtas ng bida. Balak sanang magbigay ng regalo si Abel bilang ganti. Ngunit biglang pumalam ang kanyang tiyan. Kaya matapos silang magpakilala, pinagluto siya ng bida ng pagkain. At ipinaliwanag na bukod sa kanya ay walang bayan dito. Ni isa mang tao ay wala. Bagaman hindi nagulat si Abel dito. Napansin niya ang pagkain sa mesa. Naging curious siya kung paano nakakakuha ng pagkain ang bida. Hindi nagtago ang bida, bagkus sinabi niyang isa siyang mangmamagong may tubig. At nakukuha niya ang pagkain sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga halimaw. Lalong naging interesado si Abel. Dahil sa gitnang mga bansa kalahati lang ang marunong magmahika. Medyo naguluhan ang bida. Sa alaala niya sinabi ng Diyos, na isa sa 5 tao lang ang may kakayahan sa mahika. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Mas iniisip ni Abel kung makakaalis ba siya rito. Kaya nakiusap siyang samahan siya sa dalampasigan. Ngunit laking gulat sa nakita. Hindi lang sira-sira ang barko.
Wala na ring bakas ng mga tripulante. Matapos maghanap pa, wala ring natagpo ang mahalagang bagay si Abel. Bagaman medyo nadismaya, nagpasya siyang huwag na lang isipin. Dahil mas mahalaga ang makarating sa luwan at makasama muli ang kasama. Ipinakita ng bida ang tinatayang direksyon. Ngunit nagdulot ito ng kakaibang pangyayari. Biglang inanyayahan siya ni Abel na sumama. At siya na ang bahala sa proteksyon sa daan. Nagulat dito ang bida. 20 taon na mula nang siya'y muling isinilang sa mundong ito. Inisip niyang mamumuhay na lamang ng tahimik. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nangulila rin sa labas. Kaya pumayag siya kay Abel. Ngunit bago umalis kailangan pa niyang maghanda. Kinagabihan nakatagpo ng bida ang hari ng mga diwata. Tama, bago umalis nais niyang magpaalam. Nang malaman nitong aalis siya rito, agad siyang binigyan ng regalo ng hari ng mga diwata. Bagaman isa lamang itong kasuotan. Sobrang tuwa ng bida, sapagkat ilang taon na siyang dahon lang ang pantakip. Matapos magpaalam sa hari ng mga diwata, kinabukasan nagsimula na silang dalawa sa paglalakbay. Ngunit biglang, lumabas ang isang malaking baboy ramo. Agad kumapit ng sandata si Abel. At walang alinlangan sumugod, tulad ng kanyang ipinangako sa bida. Siya ang bahala sa kaligtasan sa daan. At hindi siya nagyayabang. Talagang may kakayahan siya, bagaman hindi gumagamit ng mahika. Bihasa naman siya sa kasanayan ng sandata. Matapos mapabagsak ang baboy ramo, nagpatuloy silang tumungo sa hilaga. Ngunit laking gulat, naramdaman ng bida na papalapit ang napakaraming tao buwaya. At nang handa nang sumabak si Abel, sinabi ng bida na napakarami ng kalaban. At gagamit din siya ng mahika para lumaban. Ngunit wala kang baston. Sibat ng yelo ika-4. Hindi pa natatapos si Abel sa pagkagulat. Napatulala na lang siya sa tabi. Sapagkat sa kanyang kaalaman hindi dapat makagamit ng mahika nang walang baston. At sinabi pa ng kaibigan niyang gumagamit ng hangin, na isang dasal lang ay dapat isang atake. Ngunit hindi sumagot ang bida. Pagkos lumikha ng basong nagyelong tubig. At muling napanganga si Abel sa kanyang ginawa. Bakit kaya niyang gumamit ng dalawang elemento? Minsan ay yelo minsan naman ay tubig. Ni ang bida ay hindi rin maipaliwanag. Nagkunwari na lang siya na magkaugnay ang dalawang elemento. Di nagtagal nakarating sila sa isang kapatagan. Dahil malawak ang tanawin, nagpakampante ang dalawa, ngunit hindi nila inasahan ang kasunod na panganib. Nang matauhan sila sakalang nila napansin, na ang mga bato sa daan ay mga golem pala. Mukhang napasok nila ang pugad ng mga ito. Kung hindi sila aalis agad, tiyak na mapapalibutan sila ng mga golem. Pagkasabi pa lang ni Abel ay sumugod na siya. Plano niyang tapusin ang isa para makatakas. Bagaman tumagos ang atake niya sa katawan ng golem. Napakalakas ng kakayahan nitong maghilom. Kung hindi mapapatay ng isang atake, muling maghihilom ang katawan ng golem. Kaya't may iminungkahi ang bida. 10 patong na pader ng yelo. Nakakatakot ang ganitong uri ng sandata. Noindang si Abel ng todo. Alam niyang malakas ang bida. Ngunit hindi niya akalain na ganito kalakas. Sa ilalim ng mahika ng bida, naging karanasan ang lahat ng golem. Pagkatapos nagpatuloy sila papunta sa bundok. Nakita nila sa lupa ang isang alamat na nilalang, ang behemoth, na natutulog. Plano sanang lapitan ng bida para mangaso. Ngunit biglang dumating ang mga lumilipad na dragon. Nang maramdaman ang mga mananakop sa kanyang teritoryo, agad bumangon si behemoth para lumaban. Bagaman mas marami ang mga lumilipad na dragon, hindi natinag si behemoth, ni hindi siya nag-abala na umiwas sa mga atake. At sa isang malakas na alulong, natamba at nawalan ng malay ang lahat ng dragon. Nang makita ang nakakatakot na lakas ng behemoth, nagbago ang isip ng bida na mangaso ito. At nagpatuloy silang naglakbay, hanggang makarating sa kabundukan ng hilaga. Doon ay nakatagpo sila ng isang griffin. Sa harap ng ganitong antas ng halimaw, hindi talaga sila katapat ng halimaw. Sa oras ng kagipitan, itinapon ni Abel lahat ng karne na dala niya sa griffin. Buti na lang matapos makuha ang pagkain ay lumipad na ito palayo. Huminga ng maluwag ang dalawa. Hindi nila inakala na sa loob lamang ng ilang araw, makatatagpo sila ng samot-saring alamat na halimaw. Ngunit laking gulat nila, pagkalipas lamang ng ilang hakbang, may nakita silang grupo ng mga wyvern. Alam na nila kung gaano kalakas ang mga ito. Bagaman gusto ng bida na patayin ang mga ito, nigilan siya ni Abel, dahil kailangan ng hindi bababa sa 20 tao para talunin ang isang wyvern. At napakabilis pa ng kanilang paglipad. Halos imposibleng pabagsakin kahit isa. Habang pinili ni Abel na umiwas ng maingat, ipinunto ng bida na kahit makaiwas sila,
Dapat tandaan na ito ay pugad ng mga wyvern. Kung makagambala sila kahit isa lamang, maaari nitong tawagin ang buong kawan, na magdadala sa kanila sa matinding panganib. Ayaw pumayag ni Abel, ngunit ang ginawa ng bida ay ikinagulat niya ng todo. Tawagin mo akong ama, astig, noindang si Abel ng husto. Maliwanag na muli niyang minaliit ang lakas ng bida. At dahil sa labanang iyon, muling nabuhayan ng loob si Abel. Nang muling makatagpo ng mga wyvern, hindi na siya natakot. Kaya habang nakikipaglaban at naglalakad, di nagtagal ay nakarating sila sa tuktok ng bundok. At natano na nila ang bayan ng tao. Hindi akalain ng bida, na ang lugar na pa ng wyvern at S-class na halimaw ay ang alamat na bawal na lupain ng tao, kung saan wala pang nakalalabas ng buhay. Ngunit dahil sa tulong ni Raya, nalampasan nila ang bundok ng mga halimaw. Doon lamang natauhan si Abel. Ang lakas ni Liang ay maihahambing sa pinakamalakas na salamangkero sa kasaysayan. At matapos tawirin ang bundok ng Salamangka, dumating silang dalawa sa isang maliit na bayan malapit dito. Nagpasya silang magpakabusog dito. Habang naghihintay ng pagkain, nalaman ni Liang ang tungkol sa guild ng mga manlalakbay. Sa mungkahi ni Abel, nagplano siyang magparehistro bilang manlalakbay kapag nakarating sa Luan. Dahil ang pagkakakilanlang ito ay hindi lang makakapag-alis ng lahat ng bayad sa pagpasok sa mga lungsod, kundi makakapagbenta rin ng mataas ang halaga ng mga bato at materyales ng halimaw. Habang nais pang alamin ni Liang ang kaalaman tungkol sa mundong ito, isang curry rice ang inilapag sa kanyang harapan. Agad itong nakaakit ng kanyang pansin. Hindi niya inasahan na sa mundong ito ay mayroon palang ganoong pagkain. Pagkatapos malasahan ng kaunti, hindi na niya nakontrol ang kanyang gana. Mabilis na dumating ang sumunod na araw. Pagkatapos ng isang buong araw na paglalakbay, sa wakas ay nakarating silang dalawa sa Luan. Pagpasok nila sa bayan, agad na dinala ni Abel si Liang sa guild ng manlalakbay. Dahil nais niyang irekomenda si Liang para sa mas mataas na rehistro. Karaniwang ang mga baguhan ay nagsisimula sa ranggong F lamang, ngunit kung may rekomendasyon mula sa isang ranggong B pataas, maaaring magsimula ang baguhan sa ranggong EOD. At habang mas mataas ang ranggo, mas marami ring misyon ang makukuha. Dito napagtanto ni Liang na si Abel ay may lakas na hindi bababa sa ranggong A. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa guild ng mga manlalakbay, at hindi inasahan ni Liang na may malaking impluwensya si Abel sa lungsod na ito. Nang makita siyang ligtas na nakabalik, masayang-masaya ang lahat ng tao sa guild ng mga manlalakbay. Nakita ito ni Liang at nagdesisyong lumabas muna. Ngunit sa sandaling iyon, nakilala niya ang isang dalagang diwata, na agad napansin na ang kanyang kasuotan ay regalo mula sa hari ng mga diwata. Dahil dito ay lubos na nagka-interes si Liang sa dalagang diwata. Ngunit mayroon siyang agarang bagay na kailangang ayusin. Iniwan niya ang mga salitang magtatagpo silang muli at saka umalis. Naging palaisipan kay Liang ang pagkakakilanlan ng dalagang diwata. Ngunit sa sandaling iyon, hinayla siya ni Abel papasok sa guild ng mga manlalakbay. At ipinakilala niya si Liang sa lahat. At sinabi niyang ito ang nagligtas ng kanyang buhay. Dahil sa pagkakakilanlang iyon, pabilis na naging malapit si Liang sa mga manlalakbay sa paligid. Pagkaraan ay dinala siya ni Abel sa counter. Matapos ipaliwanag ang kanilang pakay, lubos na nagulat ang receptionist na si Nina. Dahil ito ang unang pagkakataon na nagrekomenda si Abel ng baguhang manlalakbay. Ngunit hindi inasahan ni Abel na bukod sa kanyang rekomendasyon ay kailangan ding patunayan ng baguhan ang sariling lakas. Ngunit hindi nag-alala si Abel, dahil batid niya ang kakayahan ni Liang. Kaya inutusan niya si Nina na ipaalam sa guildmaster na may mahalagang usapan. At nang malaman ng guildmaster na ligtas na nakabalik si Abel, agad itong nagpunta roon. Matapos ang maikling kumustahan, sinimulan niyang tulungan si Liang sa mas mataas na rehistro, upang mapatunayan ang lakas ni Liang. Inilabas ni Abel ang mga magic crystal ng dragon, at sinabi niyang dahil kay Liang ay natalo nila ang mga iyon. Napatigil ang guildmaster sa kanyang kinatatayuan, dahil ang dragon ay kabilang sa mga halimaw na ranggong A. At upang mapabagsak ang isang dragon, kailangan ng higit 20 manlalakbay. Ngunit ang dami ng magic crystal sa harap niya ay para na sa isang pambansang operasyon. Kaya't nabahala siya sa kaligtasan ng paligid. Ngunit agad ipinaliwanag ni Abel na nakuha nila ito noong nasa bundok ng Salamangka. Nang marinig niyang nilakad lamang nila ang bundok, hindi na muling pinagdudahan ng guildmaster ang kakayahan ni Liang. At sa sandaling iyon, lumapit ang mga kasamahan ni Abel. Matapos marinig ang tungkol sa kanyang pagkawala, agad silang nagpunta. Labis silang nag-alala sa kaligtasan ni Abel.
Ngayon na nakita nilang ligtas siyang nakatayo rito, napabuntong hininga ng ginhawa ang lahat. Alam ng Guildmaster na marami silang nais sabihin. Kaya iniwan niya ang silid na iyon para sa kanila. At dinala naman niya si Liang para sa mas mataas na rehistro. Dahil abala sa maraming gawain, ipinagkatiwala ng Guildmaster ang bagay na ito kay Nina. Matapos magpakilala ang dalawa, sinimulan ni Nina ang pagrehistro ng impormasyon ni Liang. At ipinaliwanag niya ang mga pribilehiyo ng manlalakbay sa lungsod na ito. Una, sa loob ng 300 araw mula sa rehistro ng baguhan, maaari siyang manirahan muna sa dormitoryo malapit sa guild. Pangalawa, bawat buwan, libreng nagsasagawa ang guild ng lektura para sa mga baguhan sa dungeon, kung saan maaaring matutunan ng ilang batayang kaalaman, at mga dapat tandaan sa loob ng dungeon. Lubos itong ikinatuwa ni Liang, kaya't nagpalista siya upang dumalo sa lektura. Matapos makuha ang tiyak na oras at lugar, inilabas ni Nina ang isang magic device na kahawig ng cellphone, at pinahawak niya ito kay Liang. Pagliwanag ng gintong sinag, opisyal nang natapos ang kanyang ID bilang manlalakbay. Sa pagbabalik nila, nagtanong si Liang kay Abel tungkol sa mga kaalaman ng mundong ito. Hindi nagtago si Abel, isinalaysay niya ang lahat ng kaalaman kay Liang. At binilhan pa siya ng angkop na damit at baston. Matapos niyang pag-aralan ang mga iyon, nalaman ni Liang na ang pagtakbo ng oras sa mundong ito ay halos kapareho ng sa mundo. Maging ang unit ng sukat sa pananamit ay sentimetro rin. Dagdag pa ang curry na kanyang kinain kahapon. Nagkaroon si Liang ng isang nakakatakot na hinuha, na sa mundong ito ay may iba pang mga muling isinilang, na lubos na nagpaigting sa kanyang interes. At bago pa man siya makapag-isip ng mas malalim, dinala na siya ni Abel pabalik sa guild ng mga manlalakbay. Magsaya tayo sa ligtas na pagbabalik ni Abel. At pati na rin ang nagligtas sa aking buhay na si Liang. Tagay, masayang masaya si Liang ngayong gabi. Hanggang sa nakainom siya ng labis. Kinabukasan ng umaga, saka lamang siya dumating sa dormitoryo mula sa guild. Isang karaniwang silid para sa 4. May 2 nakatatandang tila madaling pakisamahan. At isang bagong manlalakbay na tulad niya. Habang nakikipag-usap si Liang sa kanila, nagkaroon naman ng pagtatalo sa panig ni Abel. Dahil ang salamangkero nilang si Lin ay hindi naniniwala na bumagsak ang pader ng yelo at pinulbos ang higanteng bato. Ayon kay Lin, mahina ang depensa ng pader ng yelo sa tubig na salamangka. Paging isang hiwa ng hangin ay kaya itong wasakin. Mas lalo siyang hindi makapaniwala nang sabihing tinamaan ni Liang ng sibat na yelo ang pakpak ng dragon. Dahil balot ng hangin ang buong katawan ng dragon, nakaraniwang nagpapatalbog ng lahat ng mahika. Bagaman tama ang paliwanag ni Lin, ngunit kitang-kita yun mismo ni Abel. Ang usapang ito ay nagpaalala sa pari nilang si Luxia ng isang tao. Ang maalamat na salamangkero ng pagsabog, na may iisang atake lamang. Ngunit kaya nitong puksain ang isang kaharian, lalong higit pa sa isang dragon. Kung ganoon kalakas si Liang, mas mabuti kung magiging kaalyado nila siya. Hindi inakalang ng binata, na sa una niyang pagpasok sa dungeon, ay makakatagpo agad ng mataas na antas na Starfire Ant. Buti na lamang at kasama niya ang malakas na salamangkero na si Liang, na kahit isang simpleng kumpas lang, 4 na sibat na yelo ang agad na pumihil sa galaw ng Starfire Ant. Pagkatapos sa paggabay ni Liang, itinusok ni Amon ng espada sa dugtungan ng ulo ng Starfire Ant, na siyang tunay nitong kahinaan.